Ngayon ang ating i-recap ay isang action thriller movie na pinamagatang The Witch Part 1, The Subversion. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagbukas ang pelikula sa isang laboratorio kung saan naroon ang isang grupo ng masasamang tao, armado ng mga metal na tubo, at brutal na umatake sa mga katawan ng tao na nakatago sa ilalim ng mga tela. Hindi nagtagal, dumating ang pinuno ng eksperimento na si Dr. Baek, at iminungkahi na palagi nilang puntiryahin ang ulo. Kasunod ng kanyang utos, patuloy na hinahampas ng mga lalaki ang mga katawan, sa kabila ng ilan sa kanila ay gumagalaw pa rin. Sa gitna ng eksena, dalawang bata ang nakatakas mula sa lab, at ang koponan ni Dr. Baek sa pangunguna ni Mr. Choi, ay nagsikap na mahuli sila. Pagkatapos ng kaunting habulan, nahuli nila ang isang bata na pinangalanang Nobleman, na binanggit na sinubukan niyang habulin ng isang batang babae, ngunit sa halip ay sinaktan siya nito. Pagkarinig nito, inutusan ni Dr. Baek si Mr. Choi na patuloy na hanapin ang babae, dahil armado ito ng telekinetic abilities. Kinaumagahan, hindi kalayuan sa laboratorio, napansin ng isang magsasaka na si Ko, ang walang malay na batang babae malapit sa kanyang bukid, at nagmadaling tumulong sa kanya. Nag-aalala na dinala niya ang bata sa loob ng kanyang bahay at kasama ang kanyang asawa, tumawag sila ng doktor. Tiniyak ng doktor sa kanila na gagaling ang bata, ngunit nakalulungkot na hindi na nito maalala pa ang kanyang nakaraang buhay. Lumipas ang 10 taon, at ang batang babae ay lumaki, at ngayon ay pinangalanang Joyon. Dahil hindi magkaanak si Ko at ang kanyang asawa, nagpasya silang ampunin siya. Tinutulungan ni Joyon si Ko sa mga gawain sa bukid, at naging malapit sa kanyang adoptive mother, na nagpakita ng mga maagang palatandaan ng dimensya. Bukod dito, ang pamilya ay naharap sa problema sa pananalapi, dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo ng baka. Tinalakay ni Ko ang pangangailangang ibenta ang kanilang mga baka, ngunit sinabi ni Joyon na ang pagbebenta sa mababang presyo, ay magreresulta sa malaking pagkalugi. Isang gabi, pagkatapos maligo, si Joyon ay napaiyak dahil sa naramdaman na matinding migraine. Lumala ang sakit na tuluyang nagpamanhid sa kanyang sentido. Ngunit sa kabutihang palad, hindi ito nagtagal at bumalik na siya sa normal. Nang sumunod na araw, si Joyon ay nagtungo sa paaralan, kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Myung-hee. Nagsuggest si Myung-hee na sumali si Joyon sa isang singing competition, na nag-alok ng malaking premyo na $500,000. Sumang-ayon kaagad si Joyon, dahil kapag mananalo siya ay makakatulong ito sa pagbabayad ng hospital bills ng ina, at malutas ang kanilang problema sa pera. Sa sumunod na eksena, pumunta si Joyon para sa audition, at nakakagulat na nakakuha ng pinakamataas na score at imbitasyon papunta sa Seoul. Noong gabing iyon, habang pinapanood ang kanyang audition kasama ang kanyang pamilya, natuklasan ng kanyang mga magulang na ipinakita niya ang kanyang telekinetic abilities sa TV. Naalarma sila nito, ngunit ipinagtanggol siya ni Myung-hee, at sinabing sikat na ang mga special skills sa kasalukuyan. Tiniyak din niya sa kanila na magiging mabuti ang lahat, at ang mga kakayahan ni Joyon ay makakatulong sa kanya, upang makakuha ng karagdagang exposure. Bago matulog, inaalo ni Joyon ang kanyang nag-aalalang ina, nangako na ginagawa niya ang lahat ng ito upang matulungan sila. Nang maglaon ng gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Myung-hee, nakaranas na naman ng panibagong sakit ng ulo si Joyon. Samantala, palihim siyang pinagmasdan ni Mr. Choi mula sa malayo, dahil nalantad ang kanyang pagkakakilanlan sa panahon ng audition. Kinabukasan, sumakay sina Joyon at Myung-hee ng tren papuntang Seoul, para sa sumunod na parte ng audition. Sa biyahe, isang lalaki na nakaupo sa harap nila ang nagsabing kilala niya si Joyon, ngunit hindi siya naaalala ni Joyon. Napag-alaman na ang nasabing lalaki, ay walang iba kundi si Nobleman. Tinawag pa niya si Joyon ng Miss Witch, at sinubukan na sampalin. Sa takot, sumigaw si Myung-hee at lumikha ng gulo, dahilan para umalis si Nobleman, ngunit sinabi niya kay Joyon na magkikita pa silang muli. Pag-alis niya, nakasalubong niya ang isang lalaki at ininsulto niya ito. Nang sinubukang gumanti ng lalaki, brutal siyang pinatay ni Nobleman at itinapon ang kanyang katawan sa labas ng tren. Nang maglaon, pagdating sa studio, maganda ang naging performance ni Joyon kaya nakakuha ito ng maraming suporta mula sa mga hurado, at nakapasok sa quarterfinals.
Sa ibang lugar, pinanood din ni Dr. Baek ang audition ni Joyun sa TV. Ngumiti siya sa tuwa nang makitang buhay ang dalaga. Samantala, pumasok si Joyun sa banyo at dumadanas ulit siya ng panibagong pananakit ng ulo. Sa pagkakataong ito, nagdurugo ang kanyang ilong, na nagpapahiwatig na lumalala na ang kanyang karamdaman. Sa isang flashback, ipinakita na bumisita si Joyun sa isang doktor, at ipinaalam ng doktor na may taning na ang kanyang buhay sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Ang tanging paraan para mailigtas siya ay ang bone marrow transplant mula sa kanyang biological parents. Balik sa kasalukuyan, naghintay sina Joyun at Myung-hee ng taxi sa labas ng studio. Sa sandaling iyon, nilapitan sila ng mga tauhan ni Dr. Baek, at tinangka silang kidnapin. Sa kabutihang palad, sabay-sabay na lumabas ng gusali ang isang grupo ng mga bata, kaya na-distract ang mga lalaki. Sinamantala nina Joyun at Myung-hee ang pagkakataon at sumakay sa taxi, at kalaunan ay sumakay ng tren para makauwi. Pagdating nila sa istasyon, habang nakipag-ugnayan si Myung-hee sa kanyang ama para sa kanilang masasakyan, nagpakita si Nobleman at pinagbantaan si Joyun. Nagbabala ito na sasaktan niya ang mga magulang ni Joyun, kapag hindi siya sumunod. Sa sandaling umalis si Nobleman, hinimok ng natarantang si Joyun ang kanyang matalik na kaibigan, natawagan ang kanyang ama at humingi ng tulong. Ang tatay ni Myung-hee na si Mr. Do ay isang pulis, at binisita niya ang bahay ni Joyun. Doon ay natagpuan niya si Nobleman at ang kanyang grupo sa labas ng bahay. Nang maramdamang may mali, magalang na hiningi ni Officer Do ang kanilang pagkakakilanlan, at hiniling na umalis na sila sa lugar. Makalipas ang ilang sandali, nakauwi na sina Joyun at Myung-hee, ngunit wala silang makitang sino man sa loob ng sasakyan ng pulis. Dahil sa pagkataranta, nagmadali silang pumasok sa loob ng bahay, at nakita nila ang kanilang mga ama na magkasamang naglaro ng chess. Bago umalis, nagtanong si Officer Do kung kilala ni Joyun ang mga lalaking bumisita sa kanyang bahay, at sumagot siya ng hindi. Sa ibang lugar, si Nobleman at ang kanyang grupo ay kinumpranta ang isang propesor, na dating kasamahan ni Dr. Baek. Napag-alaman na sinira ng propesor ang lahat ng ugnayan sa organisasyon, at tumangging makipagtulungan. Bilang tugon, si Nobleman gamit ang kanyang telekinetic abilities, ay gumamit ng baril at pinatay ang propesor kasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos, sinunog nila ang kanyang bahay at umalis sa pinangyarihan. Nakipagkita si Dr. Baek kay Mr. Choi kinabukasan, at nagmungkahi na magbakasyon siya sa Europa. Inutusan din niya ito na wag nang makialam muli sa kanyang mga gawain. Hindi nasiyahan si Mr. Choi sa desisyong ito, ngunit sa huli ay sumunod sa utos ng kanyang superior. Bago umalis ay binalaan niya si Dr. Baek tungkol kay Joyun, na naglalarawan sa kanya bilang isang halimaw na dapat patayin. Gayunpaman, tumanggi ang doktor na gawin ito. Sa hapunan, ang pamilya ni Joyun ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa sakit ng ina. Lumalala ang kanyang demensya, at hindi na niya nakikilala kahit ang kanyang anak. Nang gabing iyon, muling nagising si Joyun sa matinding sakit ng ulo. Samantala, ang mga tauhan ni Dr. Baek ay pumasok sa bahay, at pinagbantaan ang ina ni Joyun ng baril. Ginawa din nilang hostage si Myung-hee. Di nagtagal, nalaman ni Joyun ang sitwasyon at sa pagbangon niya, nakita niya ang kanyang sarili na napaligiran ng isang grupo ng mga armadong lalaki. Sa una, sinubukan ni Joyun na manatiling kalmado, at nakiusap sa mga lalaki na umalis. Ngunit nang ang isa sa kanila ay gumawa ng bahagyang hiwa sa leeg ni Myung-hee, siya ay nagalit at pinakawalan ang kanyang hindi pangkaraniwang abilidad. Gumalaw siya sa bilis ng liwanag, at walang awa niyang pinatay ang bawat tauhan ni Dr. Baek. Matapos mamatay ang huling gun, napagtanto ni Joyun ang kanyang ginawa at nagsimulang magpanik. Kasabay nito, lumitaw si Nobleman, humanga sa kanyang tunay na kakayahan, at ipinaliwanag na naiiba ang pagkakagawa kay Joyun. Binalaan ni Nobleman si Joyun na kung hindi siya susunod sa kanya, sasaktan niya ang lahat ng tao sa kanilang lugar. Samantala, may mga naalala si Joyun, ngunit hindi pa rin sapat ang mga ito, para malaman ang tunay na mga nangyari sa kanya sa nakaraan. Nag-alok si Nobleman na tulungan siyang mabalik ang kanyang mga alaala, ngunit iginiit na kailangan na sumama ni Joyun sa kanya. Umasa na mapapagaling ng laboratorio ang kanyang sakit sa utak, pumayag si Joyun. Bago umalis, hiniling niya kay Myung-hee na alagaan ang kanyang mga magulang. Samantala,
tinipon ni Mr. Choi ang lahat ng mga field agents upang patayin si Joyun. Dumating sina Nobleman at Joyun sa isang abandonadong laboratorio, kung saan naghihintay si Dr. Baek. Pagkatapos ay dinala si Joyun sa isang interrogation room at tinali sa isang upuan. Tinanggap siya ni Dr. Baek, at nakipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng isang speaker mula sa kabilang silid. Ibinunyag ng doktor na mahigit isang dekada na niyang hinahanap si Joyun. Kasunod nito, dumiretso si Dr. Baek sa punto, at nangako na tutulungan si Joyun na mabalik ang kanyang mga alaala. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na mag-inject ng serum kay Joyun. Habang nagkakabisa ang serum, nagsimulang maalala ni Joyun ang mga eksperimento na ginawa sa kanya at sa iba pang mga bata. Dito ipinahayag na si Joyun ay isa sa mga experimental subjects, at si Dr. Baek ang namamahala sa buong operasyon. Ang buong eksperimento ay isinagawa upang matukoy ang supernatural na kakayahan ng utak. Sinabi ni Dr. Baek na siya na ngayon ang nangungunang brain specialist sa buong mundo, at si Joyun ay isa sa kanyang mga pinakakahanga-hanga na nilikha, partikular na si Nanay upang maging isang walang awa na killing machine. Binalaan din niya si Joyun na ang kanyang migraine ay sintomas ng isang sakit na nauugnay sa kanyang mga kakayahan, at kung walang maayos na treatment, maaaring sumabog ang kanyang utak. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, muling dumaranas ng matinding sakit si Joyun, at nagdulot ito sa kanya ng pagdurugo mula sa iba't ibang bahagi ng katawan, at nagpapahirap sa kanya na huminga. Sa wakas, sinenyasan ni Dr. Baek ang isa sa kanyang mga tauhan na bigyan ng isa pang serum si Joyun, at sinasabing ito lamang ang tanging paraan upang mailigtas siya mula sa kamatayan. Binanggit din niya na ganap na maibabalik ng serum ang kanyang mga kakayahan, ngunit ang mga epekto nito ay tatagal lamang ng isang buwan. Gayunpaman, nagulat ang lahat sa naging reaksyon ni Joyun sa iniksyon. Nagpakawala siya ng isang nakakatakot na ngiti sa doktor, at ipinahayag na hindi kailanman nawala ang kanyang mga alaala. Sa katunayan, nagpanggap lang siya para makarating sa lugar na iyon. Ibinunyag pa ni Joyun na sinadya niyang ipakita ang kanyang talento sa audition, para makuha ang atensyon ng doktor. Ngayon na ang kanyang mga kakayahan ay ganap nang nabalik, nagsimulang lumikha si Joyun ng kaguluhan. Bigla siyang kumawala, at pinatay ang mga tauhan ni Dr. Baek sa interrogation room. Sa pagtangka na pigilan siya, iniutos ng doktor na magpakawala ng nerve gas, ngunit ngumiti lamang si Joyun sa kanya, umatras ng ilang hakbang, bago tumakas sa kisame. Hindi nagtagal, siya ay muling nagpakita sa likod ni Dr. Baek, at hiniling na malaman kung saan nakalagay ang mga natitirang serum. Nang mag-alinlangan ang doktor, binaril niya ito sa tuhod. Samantala, si Nobleman at ang kanyang grupo ay patungo sa laboratorio, kung saan hinarang sila ni Mr. Choi at ng kanyang mga tauhan. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ng dalawang grupo, at naging dihado na ang grupo ni Nobleman sa una, ngunit ang isang fighter mula sa grupo ni Nobleman na nagngangalang Hairy Girl, ay tinalo ang lahat ng mga tauhan ni Mr. Choi. Sa sumunod na eksena, habang kinakaladkad ni Joyun si Dr. Baek, bigla siyang inatake ni Nobleman. Binalaan si Joyun ni Nobleman na hindi na siya katulad ng dati at nakipaglaban dito, ngunit sa huli ay natalo siya ni Joyun. Gayunpaman, bago niya ito patayin, dumating si Mr. Choi sa eksena at binaril siya. Pagkatapos ay lumingon siya sa doktor at bago pa man ito magsalita, pinatay na niya ito. Nang ibinalik niya ang atensyon kay Joyun, gumaling na ito sa tama ng bala. At sa isang kisap mata, pinatay niya si Mr. Choi sa pamamagitan ng walang awa na pagbali sa leeg nito. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Nobleman kay Joyun na sila na lang ang natira. Inihayag din niya na ang natitirang mga serum ay nasa control room, at inisip na ang Headquarters Research Facility ang maaaring gumawa nito. Habang dinidistract, tinangka ni Nobleman na barilin sa ulo si Joyun, ngunit umiwas ito sa pag-atake, kung kaya ay paulit-ulit na sinasaksak siya ni Joyun ng kutsilyo, na tumapos sa kanyang buhay. Nang maglaon, matagumpay na nakuha ni Joyun ang natitirang mga serum mula sa control room, at umalis matapos sunugin ang laboratorio. Pagkatapos ay binisita niya ang kanyang mga adoptive parents sa ospital, at binigay kay Ko ang mga serum, upang pabagalin ang dimensya ng kanyang ina. Matapos ang 3 buwan, binisita ni Joyun ang kambal na kapatid ni Dr. Baek. Nakilala siya nito mula sa kanyang file, at binigyan siya ng isang briefcase na puno ng blue serum.
Gayunpaman, inihayag ni Joyo na naghahanap siya ng permanenteng solusyon sa kanyang problema. Sa sandaling iyon, may isang babae na natatakpan ng peklat ang nakatayo sa likod ng doktor, at nagtapos ang pelikula sa pagbabanta ni Joyo na papatayin niya ang babae, kung madikitan man siya ng daliri nito. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.